Kung naghahanap ka ng unang sasakyan na bibilin mo, pag-usapan natin ngayong araw ang 5 rason kung bakit itong pinakabagong Honda City Hatchback ang dapat bilhin mo. Una ay yung kanyang aesthetic or design. Kung familiar kayo dun sa Honda Jazz, sa sobrang daming tumangkilik kasi napaka-timeless ng design, City Hatchback yung pumalit doon. Kaya kung makikita ninyo, mareresemble talaga ninyo yung Honda Jazz dito, especially yung kanyang likurang bahagi kasi nga, binigyan tayo ng option for the City na magkaroon ng hatchback na medyo bilugan. Napakadami ding parts na available para i-set up ng mas maganda. Nandito na rin yung pinaka-tools niya, kagaya dun sa regular na Honda City na sedan. Parehas na sila ng front face ngayon na mas aggressive yung look, RS badge, Honda badge, and LED na mga ilaw. Dagdag mo pa yung kanyang napakagandang bagong colorway ngayon. Ang lakas na dating sa akin nung pagka-gray netong isang to. At syempre yung kanyang napakalinis na 16-inch Berlin na alloy wheels. Grabe talaga yung dating netong pagka-hatchback niya, netizens. Very minimalist lang siya pero ang lakas ng dating at hindi ka agad-agad ma-outdate yung design. Yung Honda Civic na Type R, bukod dun sa spoiler niya sa likod ay naging hatchback na rin siya compared dun sa ginagamit natin na daily drive na sedan. So parang ito yung version niya ng pagka-Type R dito sa Honda City. May parang ganong resemblance na nangyari. Elegante, di ba? Pangalawang rason ay yung kanyang safety feature. Itong pinakabagong Honda City Hatchback netizens ay meron na din ngayong Honda Sensing na tinatawag. Personally, ang daily drive ko is yung aking Honda Civic RS at sobrang gamit na gamit ko talaga yung functionality ng Honda Sensing. Pag kami biglang tumawid, kusang madedetect yun sa sasakyan mo at kusa din siyang hihinto para hindi mo masagasaan completely yung object na nakaharang sa unahan mo. Lead car departure notification system na kapag nasa traffic situation, let's say may kausap ka, kaya naman medyo nakakatulog ka na, makikita mo na nag-notify yung sasakyan mo kung umandar na ba yung sasakyan sa unahan mo para syempre di mo maabala yung mga nasa likuran mo. And take note, netizens, adaptive po yung cruise control niya. So kapag bumagal na yung nasa unahan sasakyan mo, ibabagal na rin siya to keep the distance. Halos manibela na lang talaga yung imo-monitor mo. Syempre, isa rin sa mga natutuwa ako na gamit natin sa gabi ay kapag sobrang dilim ng lugar ay nag-auto high beam na rin po siya. Mas makikita mo ng clear yung vision ng kalsada at kapag meron ka namang nakasalubong na sasakyan ay madedetect niya rin yan kahit motor lang yan at siya na mismo ang kukusang maglo-low beam nito para hindi ka naman makaperwisyo ng iba. Sobrang gandang-ganda ako dito sa kanyang pinaka-interior. Napaka-elegante na ng design nito for its price point. Mararamdaman mo yung genuine na Honda experience. Soft touches lang yung kanyang mga material dito. Napakalaki ng kanyang TFT display for our infotainment system at napakalamig din ng aircon niya. Naka-auto na rin itong pinaka-driver seat na windows and very spacious din yung kanya passenger seat. Makakomportablehan pa rin kahit let's say 5 kayo nasasakay dito sa sasakyan na to. Pangatlong dahilan ay ang convenience. Dahil automatic na nga ang sasakyan na ito, gas and go ka na lang. At kung makikita nyo yung size niya, netizens, perfect na perfect for everyday use. Hindi ka problema sa space, let's say sa parking or kung merong mga tight spaces o maliliit na kalsadang dinadaanan, makakasiguro ka na din na talagang may ease of use kapag ka ito yung dala-dala mo sa sasakyan. And also, fun trivia lang na 135mm pala yung ground clearance netong Honda City na kaparehas pala nung latest na Honda Civic RS na ginagamit natin. And based on my experience, pasok naman siya sa mga regular na humps ng Pilipinas. Yung mga medyo malalaki na, kung puno yung sasakyan mo, medyo syumete ka na ng konti. Kapiraso lang naman yung pinaka kailangan mo i-adjust. And for me, hindi naman siya ganun ka-hassle. Once na matutunan mo naman na siya, ay kayang-kaya naman na talaga. Ito yung best seller sa kanya kung bakit ito yung pinipili nila na sasakyan. Yung tinatawag na refresh mode. Pwede mo kasing itupi yung kanyang mga upuan at pwede kayong makahiga sa loob na dalawa. So, parang kapag alam nyo na, Netflix and chill, ganyan. Pwede sa sasakyan na to. Kaya siguro, yung Civic, nagpahinga na yun eh. Ito na yung para sa mga bagong F-boy dyan. Maganda sa kanya ay meron na siyang remote engine start. Bago kayo sumakay ng sasakyan, pwedeng palabigin nyo muna. I-add ko nga lang din pala na meron siyang wiper dito sa likuran. Akala ninyo ay maliit na bagay pero napakalaking tulong yan. Especially ngayon na maulan na. Magkakaroon ka ng clear vision dun sa rear view mo. At syempre, for safety ay meron din tayong stop lamp sa taas. Pang-apat na rason ay yung kanyang fuel economy. Oo, alam ko na meron pang mga mas lower displacement na sasakyan compared dito na mga hatchback na kagaya niya. Pero pagdating sa fuel economy, I think
think ito yung isa sa mga pinaka-sulit dahil sapat na yung makina niya para sa kakailanganin mo if you're going from point A to point B at wala na rin bitin kung kakailanganin mo ng overtaking power. At the same time, gusto mo pa rin ma-maximize yung fuel economy ninyo. Meron din siyang eco mode kung gusto mo pang mas matipid na gasolina yung makuha mo sa kanya. And isa rin sa nakita ko dito sa may likurang bahagi niya, netizens, kung inaakala ninyo na mawawalan na kayo ng space dahil yung sedan lang ang may space, well, nagkakamali kayo kasi makikita nyo, meron pa rin po tayong very spacious na storage back here at kasyang-kasya na yung mga normal na bagahe natin. And nakakatawa din kasi pwede mong itupi itong kanyang mga upuan. Let's say may business ka, meron ka mas mahaba na mga gamit na kailangan ikarga dito, kayang-kaya pa rin po ng Honda City Hatchback. Kahit surfing board pa nga eh. Galing, di ba? Ang panglimang rason ay syempre, reliability. Honda yan eh. May mga tumatagal na lagpas 20 years old na mga Honda up till now sa market na ang tataas pa rin ng market value at gustong-gusto pa rin kalikutin at pormahan ng mga Honda lovers. Also, that's one reason kung bakit Honda din yung binili ko na sasakyan kasi ayoko ng sakit sa ulo and I want something na magagamit ko ng mahabang panahon dahil first car ko nga siya. Gusto ko umabot sa puntong pwede mo pang ipamana kahit sa magiging anak mo at maaabutan niya pa yung sasakyan na kasama mo sa mga adventure mo. Basically, sa reliability, ang binabayaran natin dyan ay yung peace of mind dahil walang katumbas na halaga yan. Mahalaga na laging payapa yung isip natin kapag gagamit tayo ng sasakyan. Tawag nga pala sa kulay na to ay Sonic Gray Pearl. Pero kung gusto nyo pa rin na ibang option na kulay, available pa rin naman yung Platinum White Pearl, Meteoroid Gray Metallic, Ignite Red Metallic, at Brilliant Sporty Blue Metallic. Pero for me, either yung white or itong pinakabagong Sonic Gray yung nag-stand out. At yan na nga, 5 rason kung bakit itong Honda City Hatchback 2024 ang dapat na bilhin mong sasakyan as your first car. Pero ang tanong, magkano nga ba itong bagong sasakyan na ito? Itong Honda City Hatchback RS ay nagkakahalaga ngayon ng 1,189,000 pesos. Kung tutuusin, compared dun sa previous price niya, napakaliit lang nung price difference compared dun sa idinagdag nila na Honda Sensing na di hamak na napaka-useful sa ating mga nagsasasakyan, especially sa mga beginners. At syempre, kung interested kayong bumili nito, available ito dito sa Honda Cars Carmona at pwede nyo lang din hanapin si Brian Sanchez at i-visit nyo lang at hanapin nyo siya para ma-assist niya kayo at matulungan na kumuha ng first car ninyo, especially itong pinakabagong Honda City Hatchback RS. Ano pa yung mga ibang sasakyan na gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.